I believe by next week, this coming week, we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Meaning to say, magsisimula na po yung preliminary investigation sa kanila. Tambak ang agenda ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng flood control investigation. May mga whistleblower daw na haharap ayon kay Senator Ping Lacson. Kasabay niyan, gumugulog na rin ang kaso ng mga nawawalang sabungero, pero ang itinuturong mastermind na si Atong Ang nasa Pilipinas pa nga ba o tuluyan ng umeskapo? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Umano'y ugnayan ni dating Speaker Romualdez sa mag-asawang Diskaya. Patutunayan daw ng dalawang testigo. Iba pang pasabog sa flood control probe. Abangan! Ayon kay Senator Ping Lacson. Sa Pina, laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, ilalabas na sa susunod na linggo. BGC Boys, ginagapang umano ng kampo ni Senator Joel Villanueva ayon sa Ombudsman. Whistleblower Dondon Patidongan, kumbinsidong umeskapo na ang dating bossing na si Atong Ang. Most wanted fugitive from justice, missing pa rin. Dalawang katao patay sa landslide sa Sorsogon. At Like a Queen, tala by popstar royalty Sarah G. Pasok ulit sa Spotify chart. Asahan na ang mga pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon ito sa flood control scandal sa Lunes. Alamin natin ang mga nakalinya sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. May tetestigo raw tungkol sa di umano'y kaugnayan ni Curly Diskaya kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasa 2 resource person daw ang magpapatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes tungkol sa pagbili ni Romualdez ng isang house and lot sa South Forbes noong 2023 kung saan si Diskaya raw ang nagsilbing pangpronta nito. Nakakuha si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ng kopya ng Deed of Absolute Sale at mga tseke ayon sa isang panayam sa kanya. Bagamat hindi pinangalanan si Diskaya bilang buyer sa bentahan, ito naman daw ay isang korporasyong ang pangunahing stockholder ay may kaugnayan umano kay Romualdez. Samantala, ang pagkakaroon ng wishlist sa budget, wala raw pinagkaiba sa pagnanakaw ayon kay Lacson. Anya, mahalagang suriin ng komite ang tinaguriang Cabral Files na tatalakayin na rin umano nila sa pagdinig sa Lunes. Sa dokumentong iyon nakalagay ang wishlist o allocables ng mga mambabatas pagdating pa lang sa National Expenditure Program o Proposed 2025 Budget. Kung nagsumite raw ng wishlist at ang motibo ay makakuha ng komisyon, maaari na raw itong ituring bilang attempted o planned robbery. Lalo na kung sumasawsaw agad ang mga mambabatas pagdating pa lang sa paghahanda ng budget. Hindi naman daw kasi sila dapat nangingialam doon dahil trabaho lang ng legislature ang mag-amyenda ng batas. Hihilingin ni Lacson na i-authenticate ng DPWH ang nasabing dokumento at kung hindi ito verified, hindi na raw isasama sa records ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa Cabral Files, inaasahan ding tuloy-tuloy ang investigasyon ng komite sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Posibleng hindi dadalo ang dating kalihim sa hearing at maaari raw itong makaapekto sa kanyang kalagayan ayon kay Lacson.
Kailangan daw kasing maipaliwanag ang pagkakaroon ng mali-maling grid coordinates ng DPWH projects sa termino ni Bunuan at meron daw tetestigo na individual tungkol dito. Ipinahayag ng kampo ni Bunuan ang pananatili nito sa California hanggang February 15 dahil sa eye operation ng kanyang asawa. Umalis si Bunuan ng bansa sa gitna ng flood control scandal at sabi ni Lacson, pag-aaralan daw kung papayagan si Bunuan dumalo sa hearing through video conferencing. Yan ay basta't nasa loob daw ng embassy o consulate ang dating kalihim at may pwedeng mag-administer ng kanyang oath doon. Ang bata naman ni Bunuan na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pagpapaliwanagin din tungkol sa di umano'y tangkang pagkuha sa kanya sa kustodiya ng dating PNP Chief Nicolas Torre III. May option daw si Torre dumalo sa pagdinig para ilahad din ang kanyang panig. Naghain na ng sabina ang Senado sa mga dawit sa flood control scandal para i-compel silang dumalo sa pagdinig. Kabilang dito si dating Congressman Zaldico na ngayon hindi pa natutukoy ang kanyang lokasyon. Kapag hindi dumalo ang resource persons sa pagdinig at ituring na invalid ang excuses ng mga ito, maaaring umabot ito sa pagkaaresto. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Tulad sa Senado, magiging abala din ang DOJ sa susunod na linggo. Ipapasabina na raw sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Bong Revilla. Kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Magsisimula na raw ang paunang investigasyon para sa 3 plunder complaints na isinumite sa Department of Justice kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ilan sa mga humaharap sa naturang reklamo ay sina-resigned Congressman Elizalde, dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. I believe by next week, this coming week, we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Meaning to say, magsisimula na po yung preliminary investigation sa kanila. Bukod sa mga naturang individual, ayon kay Prosecutor General Fadulyon, asahan daw na may ilan pang kongresista at opisyal ng DPWH ang maaaring kumaharap sa iba pang mga reklamo na sa ngayon ay hindi raw muna niya papangalanan. Samantala nitong linggo, pinangalanan na rin ng Justice Department ng 4 na state witnesses na sina former DPWH officials Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opolencia at ang government contractor na si Sally Santos. Ang kanilang assets ay patuloy po na they're still frozen because ang issue po ng Court of Appeals dun sa freeze orders lasts for a period of 90 days, extendable by another 90 days. So 6 months po ang pinag-uusapan natin dito. Nauna nang ipinaliwanag ng DOJ na state witnesses lamang sila sa piling flood control cases kung saan nakikipagtulungan ng mga ito. Paalala din lang po, the fact that these 4 have been admitted into the program already does not mean that the department is precluded from charging them if later on in the future we find that there are pieces of evidence that will link them to other transactions. Naniniwala ang DOJ na sa puntong ito, maaaring may tinatago pang yaman ng ilan sa kanila. So naniniwala po ba kayo na may itinatago pa silang kayamanan? Ako po naniniwala po kami na meron po. Pag-uusapan pa sa Senado kung dapat na bang ilipat sa kustodiya ng DOJ si Alcantara matapos ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado. Sa ngayon, hindi naman napabilang na state witnesses ang mga bata niyang sina dating Bulacan 1st District officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero ani ng DOJ, walang pumipigil sa kanila na mag-apply muli sa programa dahil nagpapatuloy na bukas ang ahensya sa kahit na sinong makapagbibigay ng anumang pahayag o ebidensya na makatutulong sa mga investigasyon nito. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Nagpahayag ng concern si Senator JV Ejercito kay Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng hamong pinagdaraanan ng kapatid sa flood control scandal. Sa programang Political Talks ng Billionaire News Channel, open book umano na hindi sila gaanong close bunsod ng friction sa pagitan nila dahil sa politika. I think nag-worsen ito nung... Tuksuhan. Ako kasi pumalit as mayor eh. Oh yeah, sa San Juan. So Ng after San nung Juan. naalis siya, syempre meron akong sariling tao. Okay. Meron siya. May sarili akong diskarte.
meron ako mga nasagasaan na ilan. Sige, galing kasi mas ako corporate malalim. world eh. No? Oo. Galing corporate world, medyo iba yung palakad ko. Professionalism. Try ko mag-professional. So may mga nasagasaan ako. Ito yung, siyempre, pag merong mga nasagasaan, yung pupunta ron, lumala yung friction namin. Sa kabila nito, professional naman daw silang magkapatid pagdating sa trabaho sa Senado. Kabilang si Estrada sa sinampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal. At sinabi ng isang whistleblower na tumanggap daw ito ng kickback pero itinanggi na ito ng senador. Balak daw kumprontahin ni Ombudsman Boying Remulla si Attorney Ramon Esguera, ang abogado ni Senator Joel Villanueva. Kaugnayan sa kanyang pahayag na bumaligtad na umano sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Miyembro sila ng tinaguriang BGC Boys na iniuugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Ayon kay Remulla, bibigyan niya ng second chance ang mga ito matapos maligwak bilang state witness, imbis na magpagamit sa kampo ni Villanueva. Paalala ng ombudsman sa dalawang dating opisyal, mag-isip-isip dahil kung hindi sila makikipagtulungan, life imprisonment ang pwede nilang harapin. Huwag niyong subukan kundi makakatikim kayo. Yan ang mariing babala ni Senator Kiko Pangilinan, chairman ng Senate Committee on Agriculture, sa magtatakang kumobra ng 33 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads. Anya, nakaposte ang safeguards para matiyak ang maayos na paggasa ng pondo at hahabulin niya ang sino mang magwawaldas dito. Kabilang na rin sa trabaho ng Agriculture Department ngayon ang pag-validate sa project cost at detailed engineering design. Pinayuhan din ni Pangilinan ang publiko na i-report ang mga proyektong kahina-hinala. Pansamantalang road repairs ang ipatutupad ng DPWH sa kahabaan ng Maharlika Highway kasunod ng kanilang inspeksyon. Kailan kaya yan sisimulan? Alamin natin sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Ngayong nasuyod na ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang proyekto, kabilang ang sa kahabaan ng Maharlika Highway sa parte ng Lopez, Ilaya, Quezon Province hanggang sa Naga City, Camarines Sur. Nailatag na rin ng ahensya ang konkretong petsa kung kailan dapat simulan ang pansamantalang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa mga naturang probinsya. Ayon kay Public Works Chief Vince Dizon, sa Abril sisimulan ang inisyatiba sa pangunguna ng DPWH National Office. Yan ay para hindi na raw ang mga nakakasakop na mga distrito ang magpatupad ng patsi-patsi na mga public works project na pawang nauuwi lamang daw sa pagkakatenga o kaya ay paulit-ulit na repairs kada taon. That's the first time na. So we're looking at Holy Week na kahit papano, hindi siya magiging perfect, pero kahit papano, kung maayos natin, gawin natin mas smooth kahit papano, mas maginhawa ng konti, I think pwede na yon for Holy Week muna. Planong patagin ng ahensya ang mga nadatnan nitong mga baku-bakong parte ng Maharlika Highway nang umarangkada ang DPWH inspection nitong Biyernes sa Barangay Kanda, Ilaya, Lopez, Quezon Province, sa Barangay Binutasan sa Calawag at Barangay Bagong Silang sa Tagkawayan. Kasama rin dyan ay ang Maharlika Highway ng Barangay Kabasag del Gallego sa Camarines Sur at Barangay Kabutagan, Lupi. After that, magsisimula na talaga yung total rehabilitation. Kasi mahaba ang panahon para maintindihan nyo, no? Para ma-disenyo natin ang tama ang Maharlika, kailangan yung kabuuan ng titignan natin. Una nang sinabi ni Dizon na hindi pa isinasailalim sa rehabilitasyon ang Maharlika Highway magmula nang mailatag ang naturang kalsada noong dekada 60. Dahilan para simulan sa Abril ang temporary road repairs, kasunod ang Maharlika Rehabilitation Program sa buong Pilipinas. Sa ngayon, nakatakdang suyurin ng kalihim ang Eastern Visayas para sa sunod na road trip ng ahensya sa Pebrero. Yan ay para inspeksyonin ang Maharlika Highway sa naturang rehiyon na kabilang din sa isa sa ilalim sa Maharlika Rehab Program. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Tinawag na unethical ng Justice Department ang payo ng legal counsel ni gambling tycoon Atong Ang na huwag sumuko sa mga otoridad. May 10 milyong piso siyang patong sa ulo dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero.
Nagbabalik si Elijah Bonzo para sa kanyang Agenda Weekend Report. Matapos mahaina ng arrest warrant ni billionaire gaming tycoon Charlie Atong Ang para sa mga kinahaharap nitong kaso kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sa isang panayam, ani ng kanyang abogadong si Attorney Gabriel Villarreal, pinayuhan niya si Ang na huwag sumuko sa kinauukulan dahil may mga judicial remedies pa raw silang maaaring tahakin. If it's a lawful court order, then disobedience and resistance to it necessarily is the suggestion to not follow the court order by the court na lawful puno issued by a competent court would be, I would say that suggestion is ill-advised and not only unethical but also potentially criminal. Pero paliwanag ni Attorney Polo, may ilang hakbang na maaaring gawin ang Justice Department kaugnay sa pahayag na ito ni Villarreal. We have the right and the competence and in fact the duty to recommend reprimand. I-reprimand po. Kasi maliban na lang po naman sa criminal laws natin, we have the Code of Professional Responsibility and Accountability. That is the CPRA. And all legal practitioners, lawyers, attorneys are subscribed and have to follow the rules. Disyembre noong nakaraang taon nang ilabas ng DOJ na nakakita ang panel of prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction base sa kanilang paunang investigasyon. Pinaratangan ito ng kampo ni Ang na flawed at unfair. Kinumpirma ng Justice Department na wala pang dokumentong makapagpapatunay na mga buto ng mga nawawalang sabungero ang natagpuan sa Taal Lake. Pero maaari naman daw masuportahan ang kaso ng ibang mga matitibay na ebidensya. Tandaan po natin, sa ngayon po ang pamantayan po ng kagawaran ng hustisya hindi na po yung tinatawag nating probable cause. Ang ating pong pamantayan ngayon is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Meaning to say, kung tayo po ay magsasampa ng kaso, ito pong kaso na to ay uusad, ito pong kaso na to ay malaki ang pagtsansa na makakakuha tayo ng conviction. Sa oras na magsumite si Ang ng anumang mosyon o petisyon ng hindi pa naaresto, ito raw ay magiging implied admission na isinusuko na nito ang sarili sa jurisdiksyon ng korte. Pero hindi mangangahulugang withdrawn ang tumatakbo nitong kaso. Nahaharap si Ang at ang mga kapwa-akusado nito sa 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. At nitong linggo, kumpleto na ang nailabas na arrest warrant para sa kasong kidnapping with homicide na mula sa Regional Trial Courts ng Santa Cruz, Laguna at Lipas City. Kumpiyansa ang DOJ na sa lalong madaling panahon, mailalabas na rin ng San Pablo, Laguna RTC ang arrest warrant para sa isang natitirang kaso ng kidnapping with serious illegal detention. Sa huling monitoring, hindi pa natutukoy ang kinaroroonan ni Ang. Pero kumpiyansa ang pamahalaan na nasa loob pa rin ito ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Posibleng nasa labas na ng bansa ang fugitive gambling tycoon na si Atong Ang, ayon sa whistleblower na si Julie Donton Patidongan. Sa isang radio interview, sinabi ni Patidongan na posibleng umalis na ng Pilipinas si Ang noong Disyembre habang may warrant of arrest laban sa kanya sa kasong kidnapping with homicide. At kung nasa Pilipinas pa si Ang, maaaring nagtatago umano ito sa isa sa kanyang mga exclusive property o subdivision. Sinabi naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na maghahanda sila ng search warrants kung hindi isusuko ni Ang kanyang mga rehistradong baril. Nauna nang binawi ng mga otoridad ang firearms license ni Ang at inutusan siyang isuko ang kanyang mga armas sa loob ng 5 araw. Sa gitna ng pananalanta ni Bagyong Ada sa silangang bahagi ng bansa, 2 nasawi sa isang landslide sa Matnog, Sorsogon. Bandang 2:00 ng madaling araw kanina nang rumesponde ang mga otoridad sa barangay Bariis dahil sa pagkabagsak umano ng bato sa isang bahay at pagka-trap ng 2 biktima roon. Sa huling monitoring, inaalam pa ng mga otoridad kung magkadugo ang 2 nasawi. Samantala, niragasan naman ng baha ang isang sementeryo sa bayan ng Karamoran sa Catanduanes matapos ang patuloy na pag-ulan at pagbaha roon ngayong weekend. Kita sa mga larawang maraming nicho ang nabuksan matapos gumuho ang lupa ng sementeryo dahil sa rumaragas ang tubig. Nakatakdang magsagawa ng inspeksyon doon ng mga otoridad para siguruhin ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente.
sa paligid ng sementeryo. Nananatili ang stormy condition sa Bicol Region habang panorte na si Tropical Storm Ada ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang sentro ni Ada sa baybayin ng Pandan, Catanduanes. Taglay ang lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour at bugso na hanggang 105 km per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes, habang Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Bicol, Southern Luzon at Silangang Visayas. Nagbabala ang Pag-asa sa malalakas na ulan, bugso ng hangin at posibleng storm surge na umaabot sa 2 metro sa mga mababang baybayin, kasabay ang mapanganib na kondisyon ng karagatan. Posible pa ring lumakas si Ada at hindi isinasantabi ang posibleng landfall sa Catanduanes. Kaya pinayuhan ng publiko at mga LGU na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso at utos ng paglikas. Apektado ang humigit kumulang 40 pantalan sa buong bansa dahil sa bagyong Ada. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 8,800 passengers, drivers at cargo helpers na raw ang stranded sa mga pantalan, habang 3,000 naman ang rolling cargos. Nasa 70 naman ang mga vessel at 35 bangka ang hindi lumayag bilang precautionary measure sa rumaragasang bagyo. Death toll sa landslide sa Cebu, nadagdagan pa. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Guadalupe. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umakyat na po sa 34 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya sa isang Cebu City landfill. Sa huling monitoring, 2 katao naman ang nawawala habang 4 ang naka-admit pa sa ospital. Sabi ng Cebu City Local Government, hindi raw alintana ang mga search and rescue team ang masamang panahon dulot ng bagyong Ada sa ginawa nilang paghuhukay sa lugar. Gusto na raw kasi nilang matapos ang isinasagawang retrieval operations para magkaroon ng closure ang mga nagdadalamhati nilang pamilya matapos ang trash landslide sa Binaliw Landfill nitong January 8. Tinawag na vague, shapeless at formless ni Congressman Zia Diong ang niluluto umanong impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon sa kongresista, wala silang nababalitang reklamo at wala ring matukoy na complainant. Bagamat mahirap daw magkomento sa isang non-existent impeachment complaint para kay Tingog Partlist Representative Jude Asidre, wala siyang nakikitang dahilan para magkaroon ng reklamo laban sa Pangulo. Git naman ni Asidre, magkaiba ang impeachment complaint noon laban kay VP Sara na nagkaroon ng masusing investigasyon. Nilinaw ng Pamilya de Gamo na sa ibang kaso inabsuelto ng Manila Regional Trial Court si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves. Hiwalay na murder case daw ito sa nangyari sa Negros Oriental noong 2019. Ayon sa kanila, wala itong kinalaman sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at iba pa noong 2023. Sa ngayon, patuloy daw na dinidinig ang nasabing kaso at hindi paligtas dito ang dating kongresista. Umawat si Senator J.V. Ejercito sa word war ni na Senators Amy Marcos at Ping Lacson. Normal naman daw ang bangayan dahil bahagi ito ng demokrasya. Pero mga senador daw sila at mas maganda kung i-practice na lang nila ang proper behavior. Yan ay matapos isiwalat ni Lacson na may humigit kumulang 2.5 billion peso allocables daw si Marcos sa 2025 national budget na kalaunay itinanggi ng presidential sister. Umabot pa sa personalan ang naging bangayan ng dalawa. Sana idaan na lang natin sa committee hearings at siguro doon sa maayos na kasama naman sa demokrasya yan di ba? Yung debate, yung diskusyon, tsaka normal naman na hindi kayo nagkakaintindihan. Ganyan ang demokrasya. Kaya lang siguro kung maiiwasan yung name calling, yung insultuhan, mas maganda. Kasi
senador tayo eh. Hindi tayo, dapat maayos yung ating, maayos yung ating, pag-away, pagsusunod. respetuhin natin isa't isa, magkaiba man tayo ng opinion. Pinabubuwag na ni Senator Rin Gatchalian ang Optical Media Board o OMB. Hindi na raw kasi nakatutugon sa digital age ang ahensya. Sa halip daw na ilaan dito ang pondo, mas magandang ibigay ito sa ahensyang makakasagot sa hamon ng digital economy. Sa ilalim ng Senate Bill No. 6054, ililipat ang kapangyarihan ng OMB sa Intellectual Property Office of the Philippines. Target din ito na i-absorb ang mga empleyado ng OMB para walang mababawa sa kanilang mga sahod at iba pang benepisyo. Free milk for expectant mothers. Yan ang programang nais ilunsad ng isang grupong katuwang ng Health Department para labanan ng stunting sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Hindi lang nutrition problem kundi national security problem ang turing sa patuloy na pagkakaroon ng mga kaso ng stunting o pagkabansot sa Pilipinas. Ayon yan sa International Organization of Knights of Rizal. Sinasabing 1 of 4 children below 5 ang may stunted growth, kaya kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na kaso nito. Kaya kung mapapansin, kulang sa height ang Pinoy kids kumpara sa Asian counterparts. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Paano tayo magkaroon ng pag-asa ng bayan kung BFF ang mga bata, stunted ang brain, no? So, now we have to address it now, today. Kaya nakikipagtulungan ang Knights of Rizal at First 1,000 Days Coalition sa Health Department para sa isang proyekto ng pagbibigay ng libreng gatas, hindi para sa mga sanggol o bata, kundi sa mga buntis na ina. Because whatever the mother takes, the baby partakes. The milk will help a lot. Kasi alam niyo na ang storya sa ating mga mahihirap na kababayan, lahat ng anak pakakainin muna. Ang tira, ang kakainin ng nanay. Eh kung yung nanay buntis, wala na siyang matitira sa kanya. Milk is one of our most complete food. It has protein, carbohydrates, and mineral and all fat. So it's actually a glass of milk a day replaces actually a good meal. Ang gatas ay may B vitamins, choline, calcium, zinc at omega-3 din na crucial sa brain development. Target din naman ang pamahalaan ng zero stunting sa Pilipinas. Lumabas din kasi sa ilang pag-aaral na may malaking bilang ng mga kabataang Pinoy ang mahina ang isip, na tukoy na kakulangan pa rin sa nutrisyon ng sanhi. At ang agarang solusyon na iminumungkahi ng Knights of Rizal ay mag-identify ng mga communities na may nutrition problem at magbibigay araw-araw ng gatas sa mga ina sa simula ng pagbubuntis nila hanggang 6 months ng breastfeeding. Yung brain stunting permanent. Yung nakokorek ng DOA, ng DepEd, ang nakokorek doon yung height, yung muscle. Pero yung brain permanent na. Bilang panimula, may fundraiser ang Knights of Rizal na isang benefit concert na alay sa magnanay na gagawin sa Manila Hotel featuring the Rainmakers. Ang malilikom na pondo ay ipambibili ng gatas para sa mga ina. Pero ang long-term plan ay kukuha daw ng gatas mula sa local farmers. Galing na sa local cows ang gagamiting gatas. Ito ay para na rin sa pagpapalawig ng local dairy industry ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tila kumambyo ang DICT sa pag-ban sa Grok, ang artificial intelligence bot ng social media website na X. Una kasing ipinatigil ang operasyon nito dahil sa umano'y malalaswang deepfakes na kumakalat sa bansa. Pero ayon kay Secretary Henry Aguda, nakipag-ugnayan na sa kanya mga opisyal nito na makikipagpulong daw sila kasama ang National Privacy Commission o NPC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Git ng kalihim, papayagan nilang mag-operate ang Grok sa Pilipinas basta't sapat ang security measures nito laban sa pornography. Para sa Gabriela Women's Party, ang pagkalat ng deepfakes dahil sa Grok ay patunay lang daw ng mahinang batas ng Pilipinas kontra sexual harassment dahil sa AI. Ayon kay Congresswoman Sara Ilago, hindi saklaw ng mga kasalukuyang batas ang ganitong uri ng sexual abuse at exploitation. Dahil dito, isinusulong nila ang House Bill 4779 na layon daw palawakin ang Anti-Violence Against Women and Their Children o VAUC law.
Kung mabilis niya ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya at forma ng pang-aabuso, dapat ding makasabay ang mga batas sa pagpoprotekta ng mga biktima nito. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Art Samaniego, ang co-founder ng Scam Watch Philippines. Good evening, Art. Good evening. Good evening sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Briefly, can you tell us ano ba itong Grok at papaano ba ito nakakaapekto sa, siguro, ba't siya kontrobersyal at maraming bansa ang nagbaban sa kanya? Ang Grok kasi, para yung sagot ni XAI, ito yung kumpanyang tinayo ni Elon Musk sa ChatGPT. So, ganun din siya, AI siya. Ang kaibahan niya, naka-integrate siya sa X, yung dating Twitter. Naka-integrate siya kung saan lahat ng mga bagong trends, ano yung mga pinag-uusapan, pwede niya mapasok agad. So, Okay. ito yung kaibahan ni Grok. Ibig sabihin, kung may account ka sa Twitter or sa X, maa-access mo kaagad itong Grok. Ma-access mo kagad siya kasi kasama na siya doon, naka-integrate siya sa, bukod sa pagiging independent app niya, naka-integrate din siya sa X. Okay. Saka naka-position siya sa pagiging direct, sometimes sweetie daw, saka irreverent. Yun yung talent ni Grok kumpara sa ibang AI platform. Ano yung reaction mo dito sa parang flip-flopping statement ng DICT? Na una, sinabi na ibaban itong Grok, pero eventually sinabi ng DICT na nakausap na nila itong pamunuan nito at kung may ensure na may safety nets ay papayagan na nila mag-operate. Actually, bago pa man nag-ban ang Philippines, nagsabi na ang Grok. Nagsabi na si XAI na gagawa sila ng mga regulasyon para matanggal o para alisin itong mga CSAM tawag dyan, child sexual abuse material sa online dun sa platform nila. So bago pa man tong ginawa ng DICT natin na iban sa Pilipinas, meron na action na ginagawa ang Grok dahil nga meron na siyang international backlash. Pati nga yung ina ng mga anak ni Elon Musk dinimanda si Grok dahil yun nga, ginamit yung mga pictures niya. Exactly. So ano ba dapat yung mga safety measures ng Grok para ma-ensure na safe naman yung users nito, lalo na nga sa usapin ng pornografiya? So una, dapat meron siyang mas mahigpit na content filtering saka real-time abuse detection. Yun yung dapat Kayang-kaya niya yan sa talino ng AI na to. Kaya niyang i-filter yan. Pangalawa, dapat may malinaw na reporting saka mabilis na takedown process para sa illegal content. O para pag ikaw, kasi ang problema natin ngayon, ang tagal ng takedown process. Ang dami na makakita bago ma-takedown. At ang pangatlo, kailangan merong auditability saka transparency. Kung paano gumagana ang moderation system na to. Do you agree with Gabriela na dapat makasabay yung mga batas natin pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, especially with the use of AI at yun niyang implication nito sa sexual abuse or harassment sa mga kababaihan or in general sa publiko? Oo, tama sila kasi. Malinaw kasi na talagang huling-huli tong DICT natin sa mga ganitong bagay kasi ang approach nila reactive. Nagre-react sila, kadalasan yan. Kikilos lang kapag may mga ganitong problema, kapag may mga public outrage o international pressure. So dapat talaga makasabay yung batas natin, yung gobyerno natin dapat makasabay sa advancement ng technology. Do you mean nakakapag-operate yung mga iba't ibang platform sa Pilipinas, even AI, AI platform sa Pilipinas without even undergoing assessment or review ng DICT? Ayun, kasi ngayon, pag gusto nila mag-operate, ayun, gaya ni Grok, naka-integrate lang sa X na dating Twitter at nagagamit kagad ng mga tao. So wala tayong malinaw na AI regulation tungkol dito. So imbis na palakasin natin ang enforcement, anong ginagawa natin? Ginawa ng DICT, binan kagad. So paano na yung mga biktima kung meron mga biktima? So hindi kasi nasagot ng ban. Ang problema, walang malinaw na regulasyon, walang malinaw na
enforcement. Kasi dapat ganito, hindi mo hahanapin o hindi mo aawayin yung technology. Dapat yung mga masasamang tao na gumamit sa technology sa masamang paraan, dapat yun ang habulin nila. At dahil hindi nila mahabol, ayun, binan kagad yung platform. Ito bang mga sinasabi mo ngayon about the use of Grok and other platforms and AI platforms, have you talked to the DICT about this or at least na-relay mo man lang sa kanila yung mga ganitong information and ideas? Ang Scamwatch Pilipinas, merong coordination sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Oo. Anong sabi nila? Sa CICC. Anong sagot nila? Ayun, gumagawa naman sila ng paraan tungkol dito. Saka kami, nakipag-coordinate din kami sa PNP Anti-Cybercrime Group kung saan nire-report namin yung mga nakikita naming mga scams o mga ganitong bagay online. What do you think is the biggest impact, no, yung negative impact nitong Grok kung papayagan yung operation na ito ng walang maayos na policies at mahigpit na regulation ng gobyerno? So, hindi lang Grok, no, kundi lahat ng platform. Kasi magiging playground to ng mga scammers, mga extortionists at disinformation network. Kapag walang malinaw na accountability, yung biktima laging talo. So ang panganib, ang danger dito ay hindi lang moral issues, kundi yung trust ng public sa digital system natin. So ito yung danger niya. Dapat magkaroon talaga tayo ng malinaw na regulation tungkol sa paggamit ng mga bagay na ito. Itong deepfakes, no, malaking issue ito, ano, kasi pinapakalat yan deliberately yung iba to misinform the public. Ano, sa tingin nyo ba, anong pinakamagandang solusyon dito para ma-resolve yan? So yun nga, dapat tayo gumawa ng regulation, saka dapat yung monitoring natin dapat matibay. Dahil sa merong gumawa ng kasamaan, merong gumawa ng deepfake na pinost yan, nakakasira kagad ng reputasyon yan. So dapat pag may report, dapat mabilis yung reporting process, dapat maganda yung monitoring system natin, na alam natin na may kakayahan din naman ang CICC para mahabol itong mga. As far as you know, may efforts na ba yung gobyerno para bumuo ng ganitong regulations para ma-resolve itong mga ganitong problema? Meron namang ginagawa, may mga batas na pinapasa. Kaso mo ngayon, parang iba yung priority. Ang priority natin dapat mag-blockchain kagad. Hindi pa nga na-digitize yung gobyerno. So tignan muna natin sana itong mga ganitong mas nakaka-apekto sa mga ordinary Filipinos, sa mga ordinary users, gaya ng scam, pagkalat ng deepfake, ito mga online fraud na to. Dapat ito ang unahin nila at hindi yung mga bagay na mga hindi pa masyado napapakinabangan kaagad ng mga ordinary users. Oo nga, kung tutuusin, sabi mo nga kanina, medyo reactive na, no, yung stance ng gobyerno dito. But anyway, maraming salamat sa iyo, Mr. Art Samaniego, ang co-founder ng Scamwatch Philippines. Thank you very much. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsisimula ng Hiraya Festival. Kumuha tayo ng updates sa agenda report ni Just Ignacio, live mula sa Clark, Global City, Pampanga. Just, kumusta na ang mga pailaw dyan at sino-sino yung mga inaabangang banda at this year's Hiraya Music Festival? Ivy, makulay ang kalangitan ngayon dito sa Clark Global City, Pampanga dahil sa iba't ibang hugis at kulay ng hot air balloons at colorful paramotors na pinalipad para sa unang araw ng Night Sky Festival. Umabante na ngayong araw ng Sabado ang unang araw ng Hiraya Night Sky Festival sa Clark Global City, Pampanga. Talagang kaninang umaga sobrang dami na pumunta dito. We actually had like more than 5,000 crowds just the morning. Tumambat sa kalangitan ang makulay na hot air balloon alas 6 itong umaga kanina na sinundan ng iba't ibang aktibidad. Tumatak sa tao dito yung iba't ibang kulay, hugis, itsura ng mga balloons. Tapos yung mga paramotors natin, hindi lang isa, dalawa, tatlo, talagang sobrang dami. Talagang pinasaya natin ang mga ka-dreamers natin. Nagpakitang gilas din ang mga paramotor pilot sa Himpapawid na labis na kinamanghaan ng mga maagang dumagsang bisita. We'll do some of the tasks that we did at
the recent SEA Games, which is the bowling and like basketball and accuracy landing. So yeah, a lot of flying. At syempre, hindi rin tayo nagpahuli. Kasama ko si Captain Harley na mag-take off kanina. Ayan guys, we are officially up above the sky! Pagdating ng tanghali, uminit naman ang aksyon dahil sa matitinding car drifting exhibition na naghatid ng adrenaline rush sa mga manunood at nakilahok. This is not the first time we're doing such show. Tayo ay umiikot mostly sa buong Luzon to do this, and we are expecting talaga na crowd reaction would be intense. Mapapanood ang buong wholesome experience na yan sa Lunes, 6:00 ng gabi sa agenda dito lang sa Billionaire News Channel. At syempre, ang music festival will not be complete without music. Kaya inaasahan magbigay aliw ang local bands, ilang kilalang Pinoy artists at performers. Inaasahang magliliwanag din ang gabi sa pamamagitan ng night glow session kung saan itatampok ang mga nakataling hot air balloon. Magpapasikat din ang kakaibang liwanag at singing through a drone show sa madilim na kalangitan ng Clark. Bukas naman ang pinto ng festival para sa lahat kung saan nagsisimula ang presyo sa ng ticket sa halagang 500 piso. At Ivy, magpapatuloy ang kasiyahan hanggang bukas, January 18, para sa ikalawa at huling araw ng nasabing malaking festival. Ivy? Maraming salamat, Just Ignacio. Nag-uulat ng live mula sa Clark, Global City, Pampanga. Isa ang fluvial procession sa pinaka-inaabangang aktibidad sa Sinulog Festival. Silipin natin ang selebrasyon ngayong taon sa Agenda Weekend Report ni Marian Uy. Bago inihatid sa Mactan Wharf ang imahe ng Holy Family, nagkaroon muna ng send-off mass sa National Shrine ng Nuestra Señora de Regla sa Lapu-Lapu City. Pasado 6:00 na ng umaga kanina, nagsimula ang fluvial procession mula Mactan Wharf patungong Cebu City. Aabot sa higit 300 sea vessel ang lumahok. Ang mga taga Mandaue, 4:00 pa lang, nag-aabang na sa inihandang viewing area. At habang naghihintay, may handog na programa para sa mga deboto. May pa-fireworks display pa. Ang mga pilgrim mula sa ibang bansa, tuwang-tuwa dahil hindi nila inasahang makadalo sa fluvial procession. It's been my dream since I was young to be in Cebu, to join the Sinulog. Ang mga nag-abang sa Mandaue City tila dismayado dahil hindi man lang nasilayan ng malapit ang galyon ng Santo Niño. Pero kahit malayo, tuloy ang dasal at awit ng mga deboto. Ayon sa Mandaue City Police Office, tinataya nga abot sa higit 27,000 katao ang naghintay at nag-abang sa Baywalk simula 4:00 na madaling araw. We estimated about 27,000 spectators and devotees. Walang masamang nangyari or walang insidente reported to us. Matapos ang fluvial procession, fiestang-fiesta na sa Barangay Pasil sa Cebu City. Isinagawa ang Tuslubuwa Festival kung saan nagkaroon ng street dancing, bit-bit ang mga imahe ng Santo Niño. Karamihan rin sa mga deboto na galing sa fluvial procession ang nagtungo sa Pasig upang kumain sa sikat na kainan na may Michelin Pib, ang Esmen Carinderia. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Umabot na sa diplomatic protest ang cartoon images na pinaniniwalaang si Chinese President Xi Jinping. Pero buwelta ng PCG, ni hindi sila nag-name drop kaya wala ring dahilan para mag-sorry. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Wala raw dapat ipagpaumanhin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos maghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy kaugnay ng isang Facebook post na may mga cartoonish na imahe na inuugnay kay Chinese President Xi Jinping. Giit ng tagapagsalita, wala raw siyang binanggit na pangalan at walang dahilan para siya ay magsorry.
Why would I apologize? No? Because of the caricature, yan ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. Di ba? Ang diplomatic protest ay isang paraan lamang aniya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin, ang umano'y iligal at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Mariinding itinanggi ni Tariela na may obligasyon siyang sumagot sa naturang diplomatic protest. That again, I didn't label on the slide na si President Xi Jinping yun. Dapat nga yung Chinese embassy nag-i-explain yan sa Beijing. Bakit kasi nila pinangalanan si Xi Jinping yun eh. Dagdag pa ni Tariela, usapan ito ng diplomasya na saklaw ng Department of Foreign Affairs. Samantala, sinabi naman ni political analyst Ronald Llamas na ang matinding reaksyon ng China ay kaugnay ng 10th anniversary ng tagumpay ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binanatan din ni Llamas ang mga panawagan ng ilang politiko na manatili sa gitna ng sigalot, partikular si Senator Robin Padilla. Paalala lang, kaya Senator Robin Hood Padilla, no, dapat makita niya, ano ba nangyayari dito? Or else, baka ma-label siya na traidor at saka taksil. Sa ganitong klaseng labanan, sa ganitong klaseng aggression, walang gitna. Either ikaw ay tutol sa aggression o ikaw ay sang-ayon sa aggression. At kung sang-ayon ka sa aggression, ikaw ay taksil. Sa kabila ng diplomatic pressure, nananatili ang paninindigan ng Philippine Coast Guard at ng kanilang tagapagsalita na hindi hihingi ng paumanhin at hindi mananahimik sa usapin ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante! Kalahating dekada ang ginugol sa kulungan ng student activist na si Amanda Etianis dahil sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Ngayong taon, inabsuelto siya, bagay na ipinagdiriwang ng iba't ibang human rights group. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Matapos ang 5 taong pagkakapiit, malaya na ang peasant woman organizer na si Amanda Etianis. Sa kanyang promulgation noong Miyerkules, January 14, inakwit ng Tuguegarao City Regional Trial Court si Etianis on all counts sa kanyang kasong illegal possession of firearms and explosives. Paliwanag ng kanyang abogadong si Attorney Zoe Caballero, wala ang lawful occupant o may-ari ng bahay nang mangyari ang execution ng search warrant. Ayon sa salaysay ng may-ari ng bahay, pinalabas siya ng kapulisan at tanging si Amanda at ang kanyang 1-month-old na anak ang naiwan sa loob habang nangyayari ang search. Naging questionable rin para sa korte ang 3 oras na gap mula sa paglatag ng kapulisan sa search warrant at sa mismong pag-execute nito. Ang nangyari ay, nung umaga dumating sila doon, naghintay pa sila ng 3 oras para may dumating na barangay bago ipasukin yung bahay. When in fact, meron namang available witnesses, kagaya na nabanggit natin kanina, nandyan yung lawful occupant, nandyan na may-ari ng bahay, nandyan din si Amanda na lawful occupant din. Sa kabilang banda, naging malaking punto ng promulgation ang kawalan ng transparency mula sa prosecution. Walang natanggap ang korte na litrato ng seized rifle and ammunition bagamat may designated photographer ang nasabing search. At mula sa patong-patong na kwestiyon sa integridad ng nasabing operasyon, tuluyan ng binitawan ng korte ang mga sampang kaso laban kay Amanda. Napakarami pa rin po ng mga kasama natin, lalo na ang mga kasama nating kababaihan na peasant women advocates, mga artists, mga aktivista, mga journalists, na hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin at naghihintay ng desisyon sa kanilang mga kaso. At maliban po doon ay mayroon din na mga nasintensyahan talaga. So talagang yung panawagan na hands of activists, talagang ito po ay ating matinding pinanghahawakan. Matatandaang si Amanda ay anak ni Randall Etianis, dating national chairperson ng Anak Pawis Party List na pinatay ng mga di pa nakikilalang individual. Sa loob ng piitan, nagpatuloy sa pag-aaral si Amanda at noong 2025 ay nanalo sa student election sa UP Diliman bilang student councilor. Panawagan na aktivista na ibasura na ang anti-terror law at ang iba pang represibong polisiya sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel. Isang kilos protesta ang isinagawa sa Maynila upang ikondena ang umano'y pambubuli ng Amerika sa Venezuela. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante.
Maagang nagtipon-tipon ang ilang mga grupo sa kahabaan ng Calao Street sa Maynila para kondinahin ang umano'y panggigipit na ginagawa ng Amerika sa Venezuela. Bitbit nila ang iba't ibang tarpaulin at effigy na mukha ni US President Donald Trump na inilagay sa ibabaw ng isang jeep. Pasado alas 9 ng umaga kanina, nagmarcha ang mga rallyista papunta sa tanggapan ng US Embassy sa Rojas Boulevard. Pero bigong makarating sila sa US Embassy. Agad kasi silang hinarang ng mga pulis sa kahabaan ng UN Avenue kung saan doon na lamang sila nagsagawa ng maiksing programa. Ayon kay World Beyond War Asia organizer Jay De Jesus, ikinabahala nila ang pag-atake sa Venezuela at pagdampot kay President Nicolas Maduro kasama ang asawa nito dahil lamang sa akusasyon na narco-politician ang opisyal. Naniniwala siya ang gera na ito ng Amerika sa Venezuela ay bahagi ng pambubuli ng Amerika sa mas marami pang bansa. Ayon sa Defense Ministry ng Venezuela, hindi bababa sa 80 katao ang nasawi ng atakihin ng US ang Venezuela at arestuhin si Maduro. Dapat daw tutulan ng Pilipinas ang ganitong karahasan ng Amerika at payagan sila na magkaroon ng dialogo hinggil sa nasabing issue dahil magriresulta raw ito sa kawalan ng importansya ng batas sa buong mundo sa usaping West Philippine Sea. Ang tingin natin, syempre, una yung pagtingin ng merong isang makapangyarihang bansa sa buong mundo. Hindi totoo yun. Dapat tayo lahat bilang isang buong daigdig ay pantay-pantay na namumuhay. Walang isang nag-aakto na parabang siya ay global police, na parabang siya ay may mas makabuhay, mas kapangyarihan sa buhay. Malaki ang epekto nito sa atin given the culture of the Filipino na we look up to the US. At pinakita yan ng survey. Maraming Pilipino pa rin yung mas maraming tiwala o mas malaki yung tiwala sa Estados Unidos. And this act proves na hindi lahat ng ginagawa ng Estados Unidos ay tama. Lalo na kung makaka-apekto ito sa karapatan ng mamamayan na mabuhay ng malaya, mabuhay ng ligtas, at mabuhay ng malayo sa kapahamakan. Nasa mahigit 100 individual ang lumahok mula sa kilusan para sa pambansang demokrasya, pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan, Youth for Nationalism and Democracy, Workers for People's Liberation, Lupa Pilipinas at Pangisda Pilipinas. Bahagi rin ito ng Global Day of Action in Solidarity with Venezuela ngayong araw. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Bumili si US President Donald Trump ng halos $100 milyong na bonds mula kalagitnaan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Kabilang dito ang hanggang $2 milyong na bonds ng Netflix at Warner Brothers Discovery matapos i-anunsyo ang kanilang merger. Ayon sa mga disclosure, karamihan ay municipal bonds mula sa mga lungsod, paaralan at ospital. Mayroon din siyang investments sa malalaking kumpanya tulad ng Boeing Occidental Petroleum at General Motors. Dahil dito, may mga tanong sa posibleng conflict of interest sa kanyang mga pulisiya. Ayon naman sa White House, independently managed ng third-party firms ang kanyang portfolio. Tanggap ni Barangay Ginebra coach Tim Con ang pagkatalo sa PBA Season 50 Philippine Cup semifinals matapos amining mas naging consistent ang San Miguel Beermen sa kanilang series. Matapos ang 101-88 Game 6 loss, sinabi ni Con na mas epektibo ang Beermen sa offense and defense sa buong series. Malaking factor din ang early scoring burst ni CJ Perez na nag-set ng tempo ng laro. Sa likod ng historic 41 points si Perez, na control ng San Miguel ang laban para makabalik sa finals kontra TNT Tropang 5G. Tonight, CJ just came out and deflated the energy of our defense by the shots he made, and we just never got our defense going tonight. Did a little better in the second half, but every time there was a big moment, we either made a turnover or we couldn't get a stop, and that was just like kind of the story of the whole series. We just couldn't make that, couldn't step up big time, and they did. All set na si Alex Ayala para sa kanyang kauna-unahang Australian Open main draw. Dala niyang momentum mula sa semi-final run matapos ang kampanya sa ASB Classic. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Bagong kumpiyansa at bagong enerhiya ang baon ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa kanyang pinakahihintay na Australian Open main draw debut. Dala ni Ayala ang momentum mula sa impressive ASB Classic campaign sa Auckland
kung saan umabot siya hanggang semifinals. Bilang world number 49, sisimula ng 20-year-old rising star ang kanyang kampanya laban sa world number 100 na si Alicia Parks ng Estados Unidos ngayong linggo, alas 8 ng umaga Philippine time. Matapos mabigo sa qualifying round sa loob ng 3 sunod-sunod na taon, tuluyan ng nagbago ng eksena para kay Ayala. Sa kauna-unahang pagkakataon, direkta na siyang sasabak sa main draw ng Australian Open. Matatandaang nag-debut na siya noong nakaraang taon sa Roland Garros, Wimbledon at US Open. Kaya't kumpleto na ngayon ang kanyang Grand Slam checklist. It was great for confidence, and to get matches in always helps before slams. So yeah, I'm confident with how I'm playing. Doesn't mean that the matches aren't gonna be tough here, so I'm ready for anything. Bago ang torneo, nagpakita rin ng lakas si Ayala sa Kuyang Classic matapos talunin si Croatian Donna Vekic at masungkit ang Yvonne Gulagong Coley Trophy bilang exhibition champion. Kahit libo-libong milya ang layo sa Pilipinas, dama ni Ayala ang suporta ng mga Pilipino sa Australia. Bukod sa karangalan, may siguradong $150,000 o halos 8.9 million pesos siyang iuuwi, ang ikatlong pinakamalaking premyo sa kanyang karera. Habang patuloy ang kanyang pag-akyat sa WTA rankings, unti-unti na ring nagiging household name si Alex Ayala sa Oceania. Isang kumpiyansa ang dadalhin niya sa kanyang unang salang sa Melbourne Park. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Tila may star power talaga si Filipina tennis princess Alex Ayala, hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide. Ikinumpara kasi ang views ng kanyang press conference kay world number 1 Aryna Sabalenka. Sa isang ex-post, tila kwinestyon kung sino ba talaga ang world number 1 ng women's tennis player dahil humakot lamang ng 4,000 plus views ang presser ni Sabalenka, malayo sa halos 100,000 views ni Ayala. Both Ayala and Sabalenka will be playing at the Australian Open na opisyal na magbubukas on Sunday, January 17. Kindness goes a long way. Yan ang mensahe ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo sa publiko nang amining na-diagnose siya with major depressive disorder at anxious distress nitong nakaraang taon. Sa isang Facebook post, ibinahagi niya ang kanyang medical certificate at ikinwento ang mga pinagdaanan. Anya, every day was a struggle to survive. Muntik na rin daw niya i-deactivate ang kanyang social media to have a quiet and peaceful life. Sinabi ni Rabia na pinangakuan niya ang kanyang sarili na huwag sumuko para sa ina. Trending again ang kanta ni Sarah Geronimo na Tala. Hinala ng ilang fan, ginamit kasi ito bilang theme song sa MMFF 2025 entry na Call Me Mother. Mapapakinggan sa pelikula ang song cover ni Brian Chong. Ayon pa sa fans, tila pangatlong buhay na daw ito ng nasabing iconic song ng popstar royalty. Kung matatandaan kasi noong 2020 lang sumikat ang Tala, 4 na taon matapos itong i-release. Pumasok sa rank 171 ng Spotify Philippines chart ang kanta nitong Lunes at umabot sa top 30 with nearly 132,000 streams and counting. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ivy Reyes. Ivy, ikaw ba popstar ka ba? Sana. Hoping. Hindi tayo si Sarah G. Alright, of course. Siyempre, itong si Sarah Geronimo, very, very popular, even her songs. But anyway, ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.